Hello, kumusta ang mga estudyante natin? Kung sino man yung mga makikinig o manonood dito, sana ay marami kayong matutunan. Ang topic natin ngayon ay algebra regarding addition, subtraction, multiplication and division of positive and negative numbers. Ano yung mga rules ng positive and negative numbers kapag ang mga operation natin ay addition, subtraction, multiplication, and division? At ang una sa lahat, ano ba yung mga positive number? Ang mga positive number ay yung mga number na mayroong katulad nito. Gumamit tayo ng black pen. Katulad ng positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6, and so on. Hanggang sa makarating ka sa halimbawa positive 1,000. Yan yung mga number na positive, yung may nakasulat na positive sa harapan niya, or yung mga number na ganito lang, simply as 1, simply as 2, simply as 3, simply as 4, simply as 5, or simply as 6, or simply as 1,000. Lahat ng mga number na walang nakasulat dito sa harapan niya, sa kaliwa niya, anumang number na walang nakasulat na sign na positive or negative sa kaliwa niya, yan ay automatic na positive numbers. Yan ay rules na yan sa lahat ng textbook ng mga algebra. Na kapag wala kang nakikitang sign sa kanyang kaliwa, yan ay positive numbers. So ano naman yung mga negative numbers? Ang mga negative numbers ay yung mga numbers na mayroong minus sign sa kanilang harapan tulad nito. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. Negative 1,000. Halimbawa, yan yung mga negative numbers. Mayroon siya talagang sign na negative. Kung wala kang makikitang anumang sign sa kanyang kaliwang side, yan ay automatic na positive number. Okay? So, sa pag-a-add, sa pag-subtract, at sa pag-multiply at pag-divide ng positive numbers at negative numbers ay may mga rules dyan kailangan na sundin. Pero bago ang lahat, bakit nga ba mayroong negative numbers at saka mayroong positive numbers? Ano ba ang purpose at ano ba ang gamit? Ang negative numbers at saka positive numbers, yung negative at saka positive ay nag-i-indicate lang ito ng direction. Kung saan siya patutungo sa isang system. Pwedeng ang positive ay pataas, pwedeng ang negative ay pababa, or ang positive ay pakaliwa, or ang negative ay pakanan, or vice versa. Basta ang positive and negative is nag-i-indicate lang siya ng direction. Halimbawa, magbibigay tayo ng isang halimbawa. Halimbawa nito. Okay, yan. Halimbawa, itong line na to, ito yung 0. Yan yung level na 0. 0 is nag-indicate na dyan ang starting point mo. So, meron kang isang unit dito ng line, 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 isang unit dito, isang unit ng line. Ganon dito sa kaliwa. Maglalagay ka ng mga unit ng line. Let's say, dito sa kanan ay positive number, which is 1, 2. Sabi natin kanina na kapag walang nakasulat na sign sa kanyang kaliwa ay considered at automatic na positive numbers. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito naman sa kaliwa ay lalagyan natin ng negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, at saka negative 5.
See? Kung makikita nyo, yung positive 1 na kulay blue at saka yung negative 1 na kulay red, sa tingin nyo, magkasing haba sila o mas maliit ang isa dyan? Theoretically at typically, dapat magkapares sila dyan ng haba. So, ibig sabihin, yung negative 1 at saka yung positive 1, magkasing haba yan talaga. Hindi lang magkasing haba sa drawing ko, pero theoretically, magkasing haba dapat sila. So, ibig sabihin, yung negative 1 at saka positive 1 is parehas lang ng haba. Parehas sila ng magnitude. Walang pagkakaiba. Pero, bakit may negative at saka positive? Kasi yung negative nag-i-indicate ng direksyon. Yung positive, sinasabi niya na ikaw ay isang unit pakanan. Yung negative, ikaw ay isang unit ng pakaliwa. So, walang hindi mas maliit, hindi ibig sabihin is mas maliit yung negative 1, mas malaki yung positive 1. No. They are the same in magnitude. They are the same in length. But, nag-i-indicate lang siya ng direction. Okay? So, yun yun. Kung bakit may positive, mayroong negative. Pwede rin ang positive ay pataas, pwede rin ang negative ay pababa. Pwede rin yun. As long as naiintindihan mo yung concept ng positive and negative. Okay? So, pupunta naman tayo sa operation. Ano ba yung mga rules pagdating ng mga operation sa rules ng mga positive negative? Pag pinasok mo na dyan yung addition, subtraction, multiplication, division. So, una kong i-discuss is yung multiplication. Yung rules ng positive number and negative numbers sa multiplication. Bakit unahin ko yung multiplication? Malalaman niyo ang dahilan. Karamihan sa mga textbook, ang unang dinidiscuss is yung addition and subtraction ng positive and negative numbers. Pero unahin ko ang multiplication, rules sa multiplication. So, punta muna tayo sa multiplication. Multiplication. Oops. Ang haba ng I ko Multiplication. Bakit nga ba multiplication ang unahin ko? Malalaman niyo mamaya. Okay, rule number 1. Multiplication of positive number, multiply mo sa isa pang positive number, ang result niyan is another positive number. So, yan ang rule number 1 sa multiplication ng positive numbers. Okay? So, positive number, i-multiply mo ng another positive number, ang result ay another positive number. Rule number 1 yan. Rule number 2, positive number, i-multiply mo siya sa isang negative number. Ang result ay negative number. Rule. Yan ang rule ng multiplication. Wala kayong magagawa dyan kasi rules yan ng algebra ng positive and negative numbers. Kailangan yung sundin yan. Kasi kung hindi, mali ang lalabas na sagot nyo. Rule number 3. Pangit. Nagsulat ko. Rule number 3. Negative number. I-multiply mo siya ng positive number. Parang rule number 2 lang yan na ni-reverse. Pinagbaligtad. Ang result niyan is another negative number. Yan ang rules. Dapat masunod yan pag kayo ay nag-multiply. Rule number 4. Negative number, i-multiply mo siya isang negative number, ang result ay positive number. Yan ang rules ng multiplication na kapag yung dalawang number ay negative at pinag-multiply mo, ang result mo ay positive. So, in short, kapag pinag-multiply mo ang dalawang number na magkaparehas ang kanilang sign, katulad ito, positive sign, pinag-multiply mo, positive ang result. Ito parehas ang sign, negative, multiply by negative, ang result is positive. So,
In short, simplify natin, multiplication of 2 of the same sign equals positive. Hindi ko na nga lang isusulat. Kailangan ko pa ito yung space na to. Okay, basta tandaan nyo, kapag binag-multiply mo ang dalawang number na magkaparehas ang kanilang sign, matik yan na positive ang result. Ito. Ito. At saka ito. Pinag-multiply mo ang dalawang positive, ang result niyan is positive. Pinag-multiply mo parehong negative, ang result niyan ay negative. At pag pinag-multiply mo ang dalawang number na magkaiba ang kanilang sign, yan ay negative. Ito yan. Yan ang rules ng multiplication. Sa division, parehas din. Ganon din ang rules. So, ang multiplication at saka division ay parehas sila ng rules. So, idadagdag natin doon ang division. Kasi kapag positive number, i-divide mo sa isang positive number, ang result niyan is positive number din. Ganun din dito. Kapag ang positive number, i-divide mo siya sa isang negative number, ang result is negative number. Rules yan. Wala ka nang magagawa dyan. Ang negative number, kapag minultiply mo, ay dinivide mo siya sa isang positive number, ang result is negative number. At kapag dinivide mo ang negative number sa isa pang negative number, ang result niyan is positive number. See? Ang multiplication at division, magkaparehas sila ng rules pagdating sa positive and negative numbers. Okay? Ngayon, yan ang rules. Pupunta tayo ngayon sa addition. Kung bakit ko unang diniscuss ang multiplication rules, bagong addition is dahil madadaanan natin yan. Magagamit natin yung rules na yan. So, punta tayo sa addition. Addition. Okay, rule number 1. Positive number, i-add mo ang isang positive number, ang result niyan is positive number. Okay? So, dito magbibigay tayo ng isang halimbawa. Maglalagay tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, 2 plus 3. Itong plus dito na nakikita nyo, hindi yan positive 3 Ito yung operation na sinasabi nating addition. Since dito sa harapan ng 3 is walang nakalagay na positive or negative, sabi natin kanina, matik yan na positive. Ganoon din sa 2, walang nakalagay sa kanyang kaliwa, matik yan na positive. Pero itong plus na sign na ito is not positive for 3. It's the operation na gagamitin natin, which is the addition. So, pag-addin mo lang yan as simply as 5. So, dahil walang nakasulat sa kanyang kaliwa, automatic yan na positive 5. Okay? So, yan ang rule ng addition sa dalawang positive number. Rule number 2. Positive number, i-add mo ang isang negative number. Ano ang result? Ang result niyan is either positive or negative. Bakit? Magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, 2, positive 2, plus negative 3 equals, ang pagsosolve nito is
kailangan natin tanggalin muna yung parenthesis sa loob. Ito. Kailangan matanggal muna yan para natin ma-simplify yung pagsasagot. Ito. I-simplify muna natin. Ngayon, papasok ngayon dito yung multiplication rules. Itong part na to, itong part na to, yung plus na operation at saka yung negative sa loob ng parenthesis, pag pinagsama mo yan, papasok sa rules ng multiplication. Saan yun? Ito yun. Positive number, multiply mo lang negative number. Saan ang rules niyan? Ito, rule number 2. Pasok siya sa rule number 2. Sabi natin kanina, multiplication ng positive number, multiply mo siya ng negative number. Siya rin yun. Positive number, magmumultiply siya ng negative number. So, ano ang magiging simplification yan? Ganito yan. I-simplify natin. So, isusulat natin lang yung 2. Kukupihan lang natin. So, ano yung result ng positive number? Mumultiply mo siya ng negative number. Ang sabi natin sa rule number 2 is magiging negative. So, yan ay negative. Tapos, isusulat natin yung 3. So, anong sagot? 2 minus 3 magiging negative 1. Di ba sabi natin kanina, either positive, dito kanina, either positive, sabi natin kanina, either positive or negative. Bakit negative? Bakit negative ang ginamit natin? Kasi ang masusunod ay yung mas mataas ang magnitude. Alin bang mas mataas dyan? Yung 3 or 2? Mas mataas yung 3. Ano ba ang sign ng 3? Negative. So, ang masusunod is yung sign nung mas mataas ang magnitude. Ang magnitude, ibig sabihin yung value or magnitude. Yun. Kung alin ba mas mataas, yung 3 or 2? Yung 3. So, ano bang sign ng 3? Negative. So, ang masusunod is yung sign nung mas mataas. So, kaya negative 1. Okay? Gets? I hope so. Punta tayo sa rule number 3. Sa rule number 3, negative number plus positive number. Ito rin ay either positive or negative ulit. Ganun din yan. Yung negative na number, pinag-a-add mo doon sa isang positive number, pwedeng sagot dyan is positive or negative. Positive number or negative number. Halimbawa, maglagay tayo ulit ng halimbawa. Same example para maintindihan ninyo. So, sabi natin is negative number, which is 2. I-add natin ang isang positive number. Positive number. Ngayon, itong side na to, papasok ngayon dito ang rules ng multiplication ulit. Saan yan? Multiplication ng dalawang positive number. Ito. Siya na to. Rule number 1 ng multiplication. Anong sabi natin? Multiplication ng dalawang positive number, ang result ay positive. So, ganito yan. Kukopyahin lang natin yung negative 2. Tapos, sabi natin, multiplication ng dalawang positive number, ang result ay positive. So, isusulat natin positive. Tapos, kukopyahin natin yung 3. Ngayon, negative 2 plus positive 3. Anong result niyan? Yan ay 1. Or kung walang nakasulat sa kanyang kaliwa, yan is positive. Bakit positive?
Kasi masusunod yung sign nung mas mataas ang magnitude, mas mataas ang value. 3, mas mataas ang 3 dyan. So, ang lalabas dyan ay positive 1. Okay, gets na? I hope so, you understand. Okay, punta tayo sa rule number 4. Rule number 4, negative, i-add mo siya sa negative number. Ano ang result niyan? Ang result niyan ay negative number. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa ulit, which is the same na halimbawa. So, negative 2, i-add mo siya ng negative number na 3. Anong sabi natin na sign niya? Automatic, lalabas dyan ay negative. Pag-addin mo yung 3 and 2. Oh, bakit di sinunod ko negative 3? Negative, di ba? So, 2 and 3. Pag-addin mo lang yan, 5. Ang sign mo, negative. Yun na yun. Or, pag in-apply mo ang rules ng multiplication, ganun pa rin. Kasi itong part na to, papasok sa rule ng multiplication. Positive, multiply mo by negative is rule number 2 sa multiplication. So, ganito yan. Magiging, ganito ang kalalabasan yan. Negative 2 minus 3 is equal to, dahil magkaparehas sila ng sign, magiging negative yan at saka mag-a-add lang yung magnitude. I-explain natin ito mamaya sa isang graph para maintindihan nyo. Para madaling maintindihan. Okay? Yan ang rules ng addition ng positive negative numbers. So, since na-discuss na natin, punta naman tayo sa subtraction. Ang rules ng subtraction and addition ay halos magkaparehas lang. So, huwag kayong malito. Madali lang ito. Madali lang intindihin. So, subtraction naman tayo. Rule number 1. Positive number. Isusubtract mo ang isang negative positive number. Anong result? Either positive or negative number. Paano? Magbibigay tayo ng isang halimbawa ulit. Ito. 2. Subtract mo yung positive na 3. Or, wala na. Huwag mo na lagyan ng positive kasi sabi natin na kapag wala nakasulat is simply positive. So, ang sagot niyan is magiging ganito. 2 minus 3 lang. So, ang magiging sign niyan is negative. Di ba? Kasi mas mataas yung 3, kaya ang masusunod ay yung sign niyang negative. Dahil mas mataas yung 3, so 1, ang sign mo is negative. Yung masusunod yung mas mataas ang magnitude. Halimbawa ito, 4 minus 3. Ang sagot niyan is simply 1 or positive 1. Bakit? Kasi yung 4, positive ang sign niya, mas mataas yung 4. Kaya ang sign mo dito ay yung mas mataas ang magnitude. Okay? Ganun lang kasimple. Rule number 2. Positive number, subtract mo yung negative number. Ang sagot niyan is either, ang sagot niyan is positive number. Halimbawa, same halimbawa pa rin, pero iba-iba lang yung operation. 2. Positive 2 positive 2 yun. Hindi na natin lalagyan ng sign kasi sabi nga natin kung wala nakasulat sa kaliwa niya is automatic positive. Subtract natin yung negative number na 3. Anong sagot?
Ngayon, papasok dito yung rules ng multiplication na naman. Itong part na to, kasama yung negative, yung minus, at saka yung negative 3, papasok dyan yung rules ng multiplication na number 4. Ito. Papasok tong rules na to. Rule number 4 ng multiplication. Anong rules ng multiplication? Ng negative number, multiply mo ng negative number, yun ay positive number. So, kukuyahin lang natin yung ganito. Yung 2, positive 2, tapos dito, yung negative, multiply by negative, positive, so isulat natin dito yung positive, tapos yung 3. So, ang sagot dyan is positive 5 or simply 5. Ganun. So, dapat alam niyo yung mga rules ng sign, rules sa multiplication ng positive and negative number para madali niyong maintindihan. Huwag niyong i-memorize. Pag-aralan nyo. Kasi pag minemorize nyo, makakalimutan nyo yan. Pero pag pinag-aralan mo, kahit tumanda ka na, hindi mo pa rin makakalimutan yan. Sabi nga, study not memorize. So, punta tayo sa rule number 3. Negative number, isa-subtract mo ang positive number. Ang result nito is negative number. Paano? Halimbawa, ito. Bigyan tayo ng halimbawa. Pare-pares lang yung halimbawa natin para paulit-ulit at na-intindihan nyo. Positive 2. Hindi. Negative 2 pala. Negative number, sabi natin, which is negative 2. Isa-subtract natin yung isang positive number na 3. Sabi natin na kapag walang nakasulat sa kanyang kanan is positive. Itong negative na to, or itong minus na to is operation yan, subtraction yan. Hindi yan negative ng 3. Ang sign ng 3 is positive. So, magiging simply as, ulitin natin, na itong part na ito ay papasok sa rule ng multiplication ulit. Ito. Negative number, imumultiply mo siya sa positive number. Saan yun? Itong rules number 3 yun. Papasok yung rule number 3 sa multiplication. Sa rule ng multiplication, ng negative number, imumultiply mo sa positive number, ang result is negative. So, ganito yan. So, negative 2, susulat lang natin yung negative 2. Yung rules nito, negative, multiply mo sa positive, which is negative. Tapos 3. So, ang magiging result niyan is negative 5. Ganun lang. Dalawang negative, pinag-add mo. So, masasama yung, pag-addin mo lang yung 2 and 5, 2 and 3, magiging 5. Tapos, susundin mo lang yung sign nila kasi pares naman sila ng sign. So, susundan mo lang yung sign nila, which is negative. Okay? That's it. Mamaya, i-explain natin sa isang graph yan. Rule number 4. Ang rule number 4 ay negative number. Sasubtract mo pa ang isang negative number. Anong kalalabasan? Either positive or negative number. Bakit? Ganito yan. Maglagay tayo ng isang halimbawa ulit. Same halimbawa. Negative number daw, which is negative 2. Sasubtract mo yung isa pang negative number, which is 3. Sabi natin ulit, na itong part na ito ay papasok na naman sa rule ng multiplication. Itong part na to papasok sa rule ng multiplication. Kaya ko diniscuss muna yung rule ng multiplication pagdating sa positive negative number kasi madadaanan mo dito sa addition. So, multiplication ng negative number, negative multiply by negative, ano ang result niya, which is ito yung rule number 4, ito. Sabi niya, positive. Ito, positive. So,
I-simplify natin na ganito. Negative 2. Negative, multiply mo ng negative. Ang result niya is positive. Tapos sulat mo yung 3. So, ano magiging sagot? 1. Bakit? Kasi mas mataas yung positive 3 na dito. Naging positive 3 na to. So, ang masusunod na sa niya is positive or simply, wag mo na lang lagyan, which is automatic positive 1. Yun. Ngayon, para mas madali pang maintindihan, gamitan natin ng graph. Gamitin natin ng graph. Itong number, ito. Unahin natin itong example ng 1, ng rule number 1 ng addition. Ito. Sabi niya, 2 plus 3. Okay. 2 plus 3. Mula sa 0, hahakbang ka ng 2 unit, sabi niya. So, pupunta ka sa ng 2 unit. 1, 2. Tapos, mag-a-add ka pa niya. Sabi niya, di ba ang add dito is dito? Dito ang add, dito yung minus. Mag-a-add ka pa ng 3, sabi niya. So, 3 unit pa daw ang i-add mo. So, mula sa 2, 3 unit pa. 1, 2, 3. So, saan ka nag-fall? Nag-fall ka sa positive 5. Which is, yun. Sagot na yun, oh. Wee! Di ba? Yan ang addition. Kapag nilagay mo sa graph, tutugma ka pa rin. Okay? So, punta tayo sa example number 2. Example number 2. Ang sabi niya, ito tayo example number 2. Mula sa 0, hakbang ka ng 2 unit, sabi niya, ito. Dito tayo. Ito. 1, 2. Mag-a-add ka, sabi niya, plus. Ito plus. Plus. So, mag-a-add ka. Pero, ang i-a-add mo is negative 3. Doon ka sa kaliwa, sabi niya. Mag-a-add ka, pero punta ka sa kaliwa. So, mula sa 2, dahil sabi niya, mag-a-add ka, pero pa kaliwa. So, pupunta ka sa negative, sabi niya. So, 1, 3 daw. 1, 2, 3. So, nag-fall ka huminto ka sa negative 1. So, anong sagot natin kanina? Ayun o, negative 1. O, di ba? Yan yun. So, maintindihan nyo yung mathematics, yung addition, subtraction, sa pamamagitan ng graph. Punta pa tayo sa isang example. Example number 3. Example number 3. Ang sabi niya, negative 2 daw. Mula sa 0, punta ka sa negative 2. Ito na tayo. Example number 3. Ito. Mula sa 0, punta ka sa negative 2, sabi niya. 2 step. Okay. Tapos mag-a-add ka, sabi niya. Pero, positive 3. So, pupunta ka sa positive 3. So, mula dito sa 2, mag-3 daw. Pupunta sa positive 1, 2, 3. So, nag-full ka dito sa sagot ay positive 1. Ito, yun yung positive 1. Diba? So, yung solution natin, yung sagot natin is tama sa pamamagitan ng pagpuprove ng graph. So, yung solution natin ng addition subtraction is tumutugma sa graph. Yung sinasabi ng graph. Okay? Okay. So, punta tayo sa example number 4. Sa example number 4, sabi niya, punta ka sa negative 2. Mula sa 0, punta ka sa negative 2, sabi niya. 1, 2, 2 unit. Mag-a-add ka, sabi niya. Plus. Ito mag-a-add ka, sabi niya. Mag-a-add ka plus. Pero, saan direction? Pakaliwa, sa negative. So, mag-a-add ka ng tatlo pa. Tatlo na pa negative. So, mula sa 2, 1, 2, 3. So, nag-fall ka doon sa 5. So, anong sagot natin? Ito negative 5. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin, yung mga pinaggagawa natin.
Yun ang sabi ng graph. Okay? Ganun yun. So, sana, may natutunan kayong simple dito. Simple na mayroon kayong natutunan. Uh, Basic, pero powerful. Kasi, kapag naiintindihan niyo yung basic principle ng algebra, kahit saan kayo makarating yan. Pagpunta nyo ng trigo, pagpunta nyo ng higher mathematics, pagpunta nyo ng calculus, maa-apply nyo ang algebra kasi hindi ka makakarating sa mga higher mathematics na wala kang alam sa algebra. Ito yung basic rules pagdating sa positive negative numbers sa subtraction, division, addition, and multiplication. Kapag na-master nyo to, hindi na kayo malilito pagdating sa mga mas malalim na pag-uusapan sa algebra. So, mga mag-aaral, hanggang dito muna tayo. Sana sa susunod na topics is may matutunan muli kayo. Okay, bye-bye. Maraming salamat. Hanggang sa muli.